Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang pahayag ng isang batikang political analyst na si Mr. Jose Alejandrino. Dating presidential advisor ito ni former President Fidel V. Ramos and also kay PRRD. Tinawag niya ang Pangulong Marcos Jr. na estupido. Dahil sa yung pag-reorganize ng Pangulo ng National Security Council at pinagtatanggal ang ex-presidents at ang vice presidente. So, panoorin natin, pakinggan natin ang interview sa kanya ng SMNI at yung komentary ni Pinoy Views and Opinions at dagdagan ko ng aking reaction. Stupido ni Mr. Jose Alejandrino, mga kababayan, ang former presidential consultant ni FVR, Fidel V. Ramos. Tinawag niyang stupido itong ginawa ni BBM na pagtanggal sa mga dating Pangulo sa National Security Council, kasama na ang Vice President. Sa kadahilanan lamang, mga kababayan, na tinuturing ni BBM na national threat si VP Sara Duterte at ang dating Pangulong Digong. Ay, Diyos mio, para dito kay Jose Alejandrino, isang batikang analyst, mga kababayan, na consultant, presidential consultant. Naka-stupiduhan ang hakbang na ito ni BBM. Si BBM, mga kababayan, na ayon dito kay Jose Alejandrino, na ipupusta niya ang kanyang dangal na ang totoong rating ni BBM sa ngayon sa puntong ito, mga kababayan, ay 10% na lang. Ibig sabihin, isa na lang sa bawat 10 ang nasisiyahan kay BBM. Panoorin po ninyo, ha? You must be really stupid to think that way. Stupid. Ang pinatutukuyan niya, mga kababayan, ha, ay yung ginawa ni BBM na pagtanggal sa mga dating presidente at sa vice-presidente bilang miyembro ng National Security Council. That's the problem of this government. It doesn't think. Hindi nag-iisip. It stopped thinking a long time ago. Pagbabatayan natin yung mga pagtatanong at mga surveys po. Ganyan po yung resulta po, Ginong Jose. You know, I don't go by these surveys because a lot of those surveys are paid surveys. You know? Paid surveys, manipulated surveys, mind conditioning. Hindi na tayo naniniwala, mga kababayan, sa mga survey iyan. Talagang mayroon niyang To bias. show that they're doing something, and all this is ridiculous. I go by common sense. I go and talk to people outside. I talk to people in the market. I talk to people in the groceries. I talk to tricycle drivers. Feedback. And I ask them, what do you think? And I was going to tell you something, okay, which I know that they will never print anywhere or tell anyone. Pero alam natin, ang katotohanan, mga kababayan, totoong sitwasyon ng ating bansa. A lot of in this country are very angry. Talaga. And that number keeps growing and Okay, yung sabi niya, a lot of people in this country are angry and every day it's growing. Every day yung galit ng taong bayan. Ako, sa mga nakakausap ko, talagang the other day, isang retiree. Sabi niya, sir, wala na, nabudol tayo. Sa grupo namin ng mga retirees, sir, pinag-uusapan namin yan. Ano bang magandang gawin? Last week, isang district commander ng mga veterans, galit na galit din. Kaya, nabudol tayo dito sa administrasyon na ito. Nagsisisi ako. Ang aking mga kamag-anak, ang aking mga kaibigan na kinampanya ko noon si Marcos Jr. Akala ko siya ang makakatulong sa pag-ahon ng bansa, pag-unlad. Hindi pala, kabaliktaran. Kaya sinisisi ako ng aking mga kamag-anak at kaibigan. Kaya galit ako na sa administrasyon ito. Sabi ng district commander ng mga veterans. So, basahin mo ang mga comments. Mag-post. Kahit anong post, political post. I-post ng mga social media. Magbasa ka ng mga comments. Halos 90%
negative ang sinasabi tungkol sa gobyernong ito. growing. Mm. And if you took an honest survey of the Honest popularity survey. of Bongbong Marcos, Oh, di ba? Sa latest sa survey ni Bongbong Marcos pa kababayan, mataas pa rin daw. Oh. Mayroon pa ngang survey doon sa Okta Research na napaka pati si Tambaloslos, halos abot na sila sa kisame mga kababayan, ang tataas na masyado. Naungusan na nila si VP Sara Duterte, samantalang si VP Sara Duterte ando sa may talampakan. Bias daw yan. Oh, hindi siya naniniwala mga kababayan itong former presidential consultant. we would be down to 10%. Oh, 10%. 10%. Rating na I'm lang. willing to take a bet on it. Oh. Sa tingin niya ng former presidential consultant, mga kababayan, 10% na lang. Ako, pustahan tayo, Mr. Alejandrino. Less than 10%. Oh. Mas mababa pa. Oh. Ipupusta namin ang aming Okay, sinamarize ko yung latest survey, fourth quarter of 2024 survey, yung Publicus Asia, ang approval rating ni BBM is 33%, ang kanyang trust rating is 23%. Mas mataas si BP Sara. Approval rating ni BP Sara is 37%, ang trust rating ni BP Sara is 33%. Sa Pulse Asia naman, approval rating ni PBBM is 48%, trust rating niya is 47%. Si BP Sara, ang kanyang approval rating is 50%, trust rating is 49%. Mas mataas pa rin si BP Sara. Okay? So, I don't know about the surveys, but to me, Pulse Asia, Publicus Asia, SWS, yun pa rin ang pinapaniwalaan ko na credible surveys. Okay. So, ang daming naghihirap ngayon na dapat tulungan ng gobyernong ito. Kaya lang wala, inuuna nila ang pagbibigay ng akap. So, hirap na sina mga kongresista, hirap na pagdepensa ng akap dahil ang daming bumabatikos sa ayuda na yan. Okay, speaking of ayuda mga kaibigan, muli akong nagpapasalamat sa inyong panunood sa ating channel. Ang income sa ating channel, itinutulong natin. Nagbibigay tayo ng ayuda sa Talaandig na tribo sa Bukidnon. Ito yung ayuda na hindi band-aid. Ito yung ayuda na we are teaching them how to fish. Binibigyan natin sila ng mga pananim, specifically ngayon, saging na lakatan. Pinagtatanim natin sila ng lakatan na saging, binibigyan ng abono, tinuturuan technology. Ngayon, malapit na silang mag-harvest. Within this year, by June or July, mag-harvest na sila ng kanilang lakatan na saging. Panoorin nyo ang video na ito at salamat sa inyong panunood sa ating video, lalo na yung hindi nag-i-skip ng ads. Umo na ni ang saging nga nauna nga dagko nagyod nindot na og tubo murag kuan na gyud na goon sa man kadiya manoy kinsa man niya nga saging ako Drino si Drino ay nindot na kaayo imong saging goon sa man kadiya gabuno ka ay sa pila man ikapunuan ang imong saging nga naadiri nga nauna? Oh, kaning nauna nga dagko. Ha? Kapinapulo ang dagko na. Ay, sunindot gyud siya tubo oh. Mga dagko na gyud. Pila ka bulan nga maka-harvest ka aning kwan? Gikan karon nga makabunga na ni siya. Ang kining nauna nga imong saging nga dagko na. Ambot lang ani. Mga dire ra gini ka tuig. Inira. Oh. Nga mga tuig. Na nagibunod ani. Sa imong bana-bana. Pila ka bulan? Adi na natin ni makakuang kay bago ang patanan ng saging. So, Oo. di nato ma bembal ano kanuskin mangunod. Oo, so sumusurprise ra kapag pangunod. Oh. Oo, kana mga dagko man kaayo oh.
Nindot man imong saging. Pila tanan ng imong natanom nga kuan sa saging. Sinto, 170. Sinto Dinhi nga 70. area mo ni imong pinakauna nga area din Napulo ni dinhi nga area. Oo. So napa ka ikaduha nga area. kaduhang dito sa pikas na adayon. Na adayon ikatulo. Ay, na, sige. Balhin ta didto. Diba? Oh, sige. Ikatulo ni. Muna ni ang ikadua ni mga tanom nga saging sidrino. Oh, mga dagko naman di ay nindot og tubo siya. Muna ni siya. Nindot siya og tubo. Oh. Ang dagan-dagan man dai ni sidrino ba? Ang diri. Tanawa nga nindot na kayo ba? Dili na gyud makaani alkansi sidrino sige nimo trabaho diri nga pagparanom og saging magkugi lang basta atimanon lang gyud. Ay naani gid ang mahitabo sa saging basta nga inlo kanang tambok. Nindot siya nga tan-awon oh. Ang saging ni Sidrino mo ni ang ikadua niya nga saging unya luag pod. Oh. Sa isa ka bulan Sidrino kapila man ka magkuan? Kapila ka mag abono. Sa isa ka bulan kapila ka mag-abono? Kapila mo ka mag-abono sa isa ka bulan. Dua. Kaduha. Oh. So Ay, dua ka semana. oh. Kada dua ka semana ka mag-abono. Oh. Ay tanawa tambok na kaayo. So nindot gyud karon nga sige ka nakabuno ka na kay tingulan man karon. Oh, maayo gid. Maayo yang tubo. Oh, tuyok man ni. Musuyop man. Oh, nindot kayo ang imong saging oh. Tanawa.